Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang tinderang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe with my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos na sinishare ko dito na may learnings kayong matutunan tulad ng business tips, business ideas at saka business experience tulad ng isi-share ko sa inyo ngayon. Ayan. Guys, disclaimer, I am not an expert. Okay? Yung isi-share ko lang naman dito is based lamang sa aking ginawa or the experience kung paano ako mag-apply ng business loan sa DTI. Ayan. So, pero bago ang lahat, ayan. So, sa lahat ng aking mga bagong subscribers, welcome to my channel. And then sa lahat ng mga nagko-comment dyan sa ating videos, thank you so much. I really appreciate you guys from the bottom of my very deep heart. Well, anyway, shoutout nga pala. So, may shoutout lang naman ako, okay? Shoutout kay Grace Lumbao Vlogs. Hello, Miss Grace. Pareha tayo ng pangalan, Grace. Oh, great. Gracia. Okay, Rona Takan, Discarding Pinoy TV. Ellen Pilar Jaime or Jamie Bazuela. Kaser the Red Beard. Ayan, Jibel Pavilla at kay Miss Jenny Galario from Palau, Ligan City. Well, anyway, si Miss Jenny is galing lang dito lang din sa amin, sa lugar namin. Kasi, nung nag-grocery ako last week ata, so nakita niya ako sa Carmen Grocery. Sabi niya talaga sa akin, ala, i-comment dun sa YouTube, no? Yung reaction ko talaga is, uy! Kasi nahiya ako. Nahiya ako na may nakakilala na pala dito sa amin. May nakakilala na sa akin dito sa amin. Okay, anyway, thank you sa lahat yung suporta. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng business loan sa DTI or doon ba sa SBC or Small Business Corporation na under sa DTI or Department of Trade and Industry. So, i-explain ko sa inyo or i-share ko sa inyo step by step kung ano yung ginawa ko. So, ano nga ba yung kanilang mga requirements? So, yung mga requirements nila, dapat ihanda mo yung mga legal documents is ayan siya. Iyan yung kanilang mga requirements na dapat mong ihanda bago ka pumunta dun sa kanilang website para mag-apply or gumawa ng account para mag-apply ng loan. Okay? Business loan. Ayan. So, guys, dapat meron kang active email address. So, it's either Gmail or Yahoo Mail or whatsoever. Basta kay active email address na talaga yung ginagamit mo para doon sila mag-send ng mga information na kailangan mong gawin step by step. Okay? Number 2 is active cellphone number kasi tatawagan kinila kung ano ba yung to follow up you kung napasa mo na ba yung mga other documents na hinihingi nila. So number 3 is government IDs. Actually, meron silang mga selected government IDs na dapat mong pagpilian tulad ng mga driver's license, passport, postal ID, and marami pang iba. Okay? Pwede din siya police clearance kasi yung sa akin is yung sinubmit ko is police clearance din. So, okay, meron doon. So, dapat meron ka ng mga IDs na kanilang nire-required. Number 4 is proof of bank account, passbook, or ATM. Kasi, isa yan sa kanilang mga requirements kasi pag na-approve na yung loan na in-applyan mo is doon nila ihuhulog yung pera na in-applyan mo doon sa yung loan na in-applyan mo. Okay? Doon nila ihuhulog yung pera. Okay? Number 5 is business permits, old and new permits. Like for example, kung ngayon ka mag-a-apply, yung permit mo from 2023 and ngayon na permit mo na 2024 is kailangan mo yung isubmit yung dalawa, yung old permits, business permits mo at saka yung bagong business permits kasi kailangan nila yung tingnan na to prove na existing talaga yung business mo and then operated siya for how many years na or 2 years. Kailangan isa din yun kasi sa kanilang mga requirements. So number 6 is DTI permit or DTI certificate. So kailangan yung business mo is registered doon sa DTI kasi isa yun sa kanilang mga requirements. So sinulat ko talaga para hindi ko talaga siya makalimutan. When last but not the least, number 7 is picture of your store with signage on it at saka ikaw na business owner or may-ari ng tindahan is dapat nandun ka sa tapat ng yung tindahan, mag-picture ka doon na merong signage sa ibabaw doon sa tindahan mo, okay? Dapat yung
pangalan ng tindahan mo is coincide siya doon sa nakapangalan sa DTI at saka doon sa business permit mo. So, yan. Next is picture of your inventories and stock. So, yung picture ng inventories mo is like this. Ito, mga inventories to. Ito yung mga stocks mo. Kailangan mo siya picturean isa-isa, tapos ilagay mo siya in a collage para kasya siya sa isang picturean lang talaga, no? And then, picture of your assets. So, kung meron kang mga chiller or freezer na ginagamit dyan sa inyong tindahan, so, those are ones of your, assets na ipapakita mo sa kanila. Or kung meron kang motor or sasakyan na ginagamit na panggamit mo for deliveries dyan sa inyong tindahan is, pwede po yun. Dapat mo yun rin yun i-submit kasi isa yun sa mga qualification or requirements na kailangan nilang makita. So, after nun, kung na-prepare mo na lahat ng mga requirements na yan, so pumunta ka dito sa link na to or link dyan sa baba na na nilagay ko sa description box. Ayan. So, pag i-click mo yan, direct na yan doon sa kanilang website. So, i-click mo lang yan, tapos i-select mo lang yan sa pinakaibabaw. Pag-click mo yan, mapupunta ka dyan sa website nila. So, since wala pa kayong account, kailangan mo mag-sign up dyan sa ibaba, tapos i-fill up mo lang yung kailangan information na hinihingi nila. Tapos, kasubmit mo dyan is mapupunta ka dito sa kanya account na yan. So, yan na yung account mo. After nyan, makikita mo yung tatlong guhit sa ibabaw, sa pinakaibabaw. Ayan, i-click mo yan, tapos yan yung makikita mo. Ganyan na siya. Pag makikita mo yan, i-click mo yung apply for a loan or loan application ba yun? Ayan. So, i-click mo yan. Pagka-click mo yan, mapupunta ka dito. Yan. Meron tayong 4 na choices dyan na kung ano ba yung klase ng loan na iyong a-applyan. So, meron tayo ditong Rise Up Multi-Purpose for Micro, Small, and Medium Multi-Sector Enterprises including existing SB borrowers. So, hindi tayo pwede dyan. Hindi ako belong dyan kasi first timer pa ako. So, dito ako sa ibaba sa Rise Up tindahan kasi it's for intended for sari-sari store owner, sari-sari store business, retail store, dealers, and distributors with accreditation from SB Corp, partner FMCG or fast moving consumer goods. Example, yung mga sigarilyo, ganyan. So, related naman talaga tayo doon. So, kung meron kayong mga panel, so pwede kayo dito. Dito kayo mag-apply sa Rise Up tindahan. So, meron din silang enterprise rehabilitation financing at saka startup financing na pwede nyo pagpilian. Pero I think hindi tayo qualified dito sa tatlong to. So, dito tayo sa Rise Up tindahan kasi sari-sari store owner naman tayo. Diba? Ayan. So, pagkatapos nyo mag-apply niyan, meron kayong application form na i-fill up, tapos i-attach mo yung lahat ng mga required documents. Ayan. So, after mo masubmit lahat yan, dapat 1 to 3 days, 1 to 2 or 3 days, i-check mo yung email mo kasi doon sila magsisend ng mga lacking documents na kailangan mong i-submit. Baka kailangan nila tawag doon? Kailangan mong i-resubmit ulit na dapat clear yung pagka-picture mo sa ibang mga documents na kinakailangan nila. So, actually, bibigyan ka naman nila ng instruction kung ano yung dapat mong gawin. So, i-check nyo lang yung inyong mga email kasi through email kayo magko-contact nun sa staff ng SBC Corporation. Ayan. Well, guys, huwag kayong mag-expect na talagang within 1 month is ma-approve talaga siya, no? So, no, it's not like that. Kasi yung sa akin is 3 months talaga siya. Almost 4 months siya bago siya na-approve. Kasi nag-apply ako, April 9, tapos na-release siya July 31 na. Tapos yung yung active mobile number, so tatawagan ka nila doon kung ano yung dapat gawin mo, tapos mag-video call kayo, tapos titingnan nila yung mga stocks mo, yung buong tindahan mo, yung mga assets and inventories and stocks mo. Ayan, so dapat ikaw talaga mismo yung may-ari ng tindahan kasi i-video call ka nila. Tapos may mga
online interview. Actually, ano lang, phone call, through phone call or video call lang yung interviews. Tapos, meron silang mga, mga question or mga tanong na dapat mong kailangan mong sagutin. Okay? So, wala namang magsi-CI na pupunta sila dyan sa inyong tindahan. So, lang, phone call and video call lang talaga, no? Siguro, 3 months. Hindi madali mag-release. As in, matagal talaga yung releasing nila. And then, kung mag-i-inform naman sila sa inyo kung disapprove ba yung application mo or approve, ganyan. So, siguro mga, after 2 months ata, ko-contact sila sa inyo after. So, meron namang mga instruction doon sa email na kailangan mo lang basahin at saka gawin. And sa mga nagbabalak na mag-apply ng business loan for their existing business or for additional capital dyan sa inyong negosyo, ayan. So, I suggest mag-apply kayo dito sa SBC Corporation or Small Business Corporation under ng Department of Trade and Industry na one of the government agencies sa ating bansa, kasi laking tulong talaga siya kasi maliit lang yung kanyang interest, per annum yung kanyang interest. Yung interest rate na in-applyan ko since first timer ako, ayan, so 12% siya. So meaning to say 1% per month lang yung interest niya. So ang liit, di ba? Kasi yung na-apply ko is 50,000 pesos, tapos yung monthly ko is 1,660.72 payable within 36 months or 3 years. Ayan, so sobrang late lang niya. 1,660.72 72 centavos times 36 months, ayan, 59,785.92 lang siya. So yung na-receive ko na pera is 49,655 pesos. So, 10,130 lang yung interest niya for 3 years. So, maliit lang, diba? Unlike doon sa ibang mga hope na ina-applyan ko ng for business loan is sobrang malaki talaga, na aabot siya ng 2,000 pesos per month. So, medyo malaki yung diferensya. So, guys, kung sa mga nagbabalak ng mga additional capital dyan sa inyo or magbabalak mag-apply ng business loan, i-try nyo po yung DTI or yung sa Small Business Corporation kasi malaking tulong talaga siya sa akin. I hope din sa inyo makatulong din siya. Ayan, that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo, guys. If ever naghahanap kayo ng for additional capital dyan sa negosyo nyo, well, anyway, maliit lang naman yung kanyang interest. That's why na-amaze ako kasi per annum, diba? 12% per annum. Sa mga na-try ko is ang laki talaga. Laki ng diferensya. Well, anyway, yan. Na-share ko lang din naman sa inyo, guys. Well, thank you so much for watching this video. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. Ayan, so that's it. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. God bless, happy selling, and gracias everyone. Bye!